Welcome po sa bawat isa sa gawain ng Panginoon at unang-una po, welcome sa ating Panginoon, sa ating pong mga bisita. Welcome po kayo sa 26 years anniversary ng JCCF at naway hindi ito yung una't huli na inyong pagparito sa lugar na ito. Nawa po ay mabless na bless kayo sa praise and worship. Nadaman niyo yung presensya ng Panginoon at sa pakikinig po natin ng Word of God, naway patuloy ang bawat isa na maluwalhati ang Diyos sa inyong mga buhay, no? Sige po. No? Reignite the passion to serve, no? Ayan po yung yung ating team sa araw na ito for 26 years ng goodness ng Panginoon, no? Ang ating pong teksto ay matatagpuan sa Romans chapter 12 verse 11. Inaanyahan ko po tumayo ang bawat isa para sa pagbasa ng salita ng Diyos. Sabi po dyan, sa King James Version, basahin po natin sabay-sabay, not slothful in business, fervent in spirit, serving the Lord. Purihin ang pagkabasa ng salita ng Diyos. Pwede na pong umupo ang bawat isa. Yan po ang sinasabi sa King James Version. No? Meron po akong 5 Bible sa bahay. So ano po sabi sa NIV? Sabi po sa New International Version, never lacking in zeal. Ano po yung zeal na sinasabi? Fire, energy, passion, taste, appetite. Sabi sa NIV, never lacking in zeal, but keep your spiritual favor serving the Lord. Sa King James po kasi ay malalim po yung English na ginamit niya. Dahil ang translation po niyan ay word for word mula sa Greek and Hebrew. No? Sa TPT po, ang sabi, be enthusiastic to serve the Lord, keeping your passion towards Him, boiling hot, radiate with the glow of the Holy Spirit, and let Him fill you with excitement as you serve Him. No? So pagdating po sa TPT, para-praise na po ang pagkakasulat, no? Pinara-praise na po. Meron po rin akong Tagalog Bible, which is yung Poimen. Welcome po sa mga kapatid. Si Sister Sheena at Sister Ria at sa kanila pong mga kasama. Puri ng Panginoon at nakapagbigay kayo ng panahon upang dumalo sa aming pong anniversary. Sabi po sa Poimen Bible, ito po ay ibig sabihin ng appointment, pastor, no? Pastor's Bible. Sa Tagalog po, halos po to, word for word din ang translation. Halos parehas ng King James. Sabi, huwag maging tamad sa pagsisikap, maging maalab sa espiritu na naglilingkod sa Panginoon. So yung not slothful in business, ayun po yung huwag maging tamad. In business. Then fervent in spirit, no? Maging maalab sa espiritu na naglilingkod sa Panginoon. Serving the Lord. Sa Magandang Balita Bible ay napakababaw ng translation. Wala po yung banal na espiritong binanggit. Sabi, magpakasipag kayo at buong pusong maglingkod sa Panginoon. So mababaw po yung translation ng Magandang Balita Bible. So nag-concentrate po ako sa King James. Yan po ang laging ginagamit kong Biblia. Why? Kasi po, siya yung nasa pinakamalapit sa original words ng Bible. At ito pong Bible kong Tagalog ay Poimen. So, pinakamalapit rin siya. So, sa araw pong ito, ang sabi po, reignite. Reignite what? The passion. The passion to serve. Kailangan mag-reignite. Why? For 26 years, napakabuti ng Panginoon sa atin. History ng church. Naging 3 yung gawain natin ng ilang taon. Nagkaroon po tayo ng mga daughter church. Nandun po ang unang-una po ay yung Joshua. 4 po pala. Joshua, daughter church ng JCCF, Jesus Calls Commission Fellowship. Ang sumunod ay yung Cornerstone. At nadagdagan pa po ng isa, Cornerstone Daban. Sad to say, naging 3 po yung gawain natin, Thursday night, Friday morning, at Friday evening. So,
Sad to say, nawala po yung ibang iglesia. Why? Nagkaroon po ng pandemic. Marami pong mga kapatid ang nawalan ng trabaho, napauwi sa Pilipinas. So, nag-combine ulit sa JCCF Main. So, purihin ang Panginoon dahil hindi siya nagkulang. Even marami ang nawala, patuloy na binibigyan niya ng alab yung puso ng mga mananampalatayang naiwan upang magpatuloy yung gawain. Now, dito po sa ating teksto, sa Romans chapter 12, Romans chapter 12 is about Christian living. Christian living, paano ba mamuhay yung mga Kristiyano? Pangalawa, the Apostle Paul gives us a clear instruction. Binigyan tayo ng napaka-klarong instruction kung paano mamuhay ang mga mananampalatayang Kristiyano. Ano pa po? Paano yun? About how to live godly and about how to exercise our gift as a member of the body of Christ. Pangatlo, about the value of supporting roles. Napaka-importante po niyan. Ano ba yung rules o role ng bawat isa sa atin sa iglesia? Now, yung panghuli, about the call to genuine unselfish love. Yun po ang nilalaman ng Romans chapter 12. So, ang ating pong tema ay reignite. So, si Pastor Marlon po ay gumawa ng template. Isinend niya sa akin. Sabi niya, Pastor, gumawa ko ng template. Ayun po, nasa ilalim yung nakalagay. Reignite the fire, renew the passion, serve with a purpose. Sabi ko, ang ganda, brada. Hihiramin ko. Doon natatakbo yung mensahe ng Panginoon. Binabasa ko kasi yung chapter 12 ng Romans at nakapasok lahat. So, iisa-isahin po natin yan. Yung number 1, reignite the fire of the Spirit. Dinagdagan ko lang po. Paigtingin natin yung alab ng Espiritu sa ating mga buhay. Bakit? Nagre-drain tayo, mga kapatid. Sa araw-araw na ating ginagawa, nagre-drain tayo. At kung minsan pagod sa trabaho, after work, matutulog na lang. Hindi nga nakapanalangin eh. Magsasabi lang, thank you Lord. Tapos. So, kailangan natin ma-reignite yung apoy ng Espiritu. Ayan po, by presenting your body a living sacrifice. Nasaan po yan? Nasa verse 1 ng Romans chapter 12. Paano ma-reignite yung fire sa buhay mo? Ano po sa Tagalog? Sabi, kaya nga mga kapatid, sinasamo ko sa inyo, alang-alang sa kahabagan ng Diyos, na inyong ilaalay ang inyong mga katawan, na isang handog na buhay, banal, nakasiyasiya sa Diyos, na sa iyong ninyong makatwiran paglilingkod. Basahin ko po sa King James, sa English. Sabi po sa I beseech you, brethren. So dito po, nakikiusap si Apostol Pablo sa mga taga-Roma. I beseech, sabi niya, you therefore, brethren, by the mercy of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Kailangan pala nating iala yung ating mga buhay, So, reignite the Spirit. Ano po yung fervent na nakalagay dun sa Tumalon ako sa pangalawang part ng not slothful in business, fervent in spirit. Ayan po ang Greek word ng fervent. Seyo. A primary verb to be hot, boiled to liquid, or glow of solid. Yun po yung meaning ng word na seyo sa Greek. Pag liquid, kailangan kumukulo, mainit. At kung solid naman, kailangan nag-glow-glow. Dapat ganun po tayo pagdating sa pag-serve sa Panginoon, yung espiritu natin. Now, ano po yung dyan? Figuratively, be fervid or earnest. Nandun yung earnesty natin sa paglilingkod. Reignite the fire in the Spirit. Paano ma-reignite? Ayan po yung tatlong nakapaloob dito sa Romans chapter 12. Reignite the fire in desiring holiness. Kailangan yung desire ng ating mga puso ay maging banal.
sa harap ng Panginoon. Nasa verse 1 po yan. Kaya nga, sabi, mga kapatid, isinasamo ko, ialay ninyo ang inyong katawan na isang handog na buhay, banal, na kasiyasiya sa Diyos. So, kailangan namumuhay tayo sa holiness. Parang ang hirap, no? Ang hirap mamuhay sa holiness. Di po ba? Pero yung po yung sinasabi ng Biblia. Wala pa pong banal sa atin sa mga oras na ito. Pinapaging banal tayo ng Diyos. We are under the process of sanctification. Pinapaging banal. Maaring nadadapa tayo? Minsan or madalas? Pero ang napaka-importante, nagbabalik loob tayo dapat sa Diyos. Marireignite yung desire for holiness. Di po ba? Last time nung nagmensahe si Pastor Jason, yung obedience. Obedience. Nandun po yung nandun lang sa verse, sa John. Ipapadala ko ang banal na Espiritu sa inyo. Ituturo niya lahat ng bagay na sinabi ko sa inyo. So, hindi mahirap sumunod kung nagpapasakop ka sa banal na Espiritu ng Diyos. Bakit? Siya ang magtuturo. Siya ang magbibigay ng discernment sa'yo. Anak, nalilihis ka na. Minsan maiisip mo yun Anak, mali yan. Naglalaban yung flesh mo sa kay Spirit. So, kailangan, we desire holiness. Sa 1 Thessalonians, sinabi rin niya ni Apostol Pablo. Even sa 1 Peter 15:16. Sabi doon sa 1 Peter, be holy, because I am the Lord, your God is holy. Hindi ko na po babasahin yung mga supporting verse. Kakain tayo ng matagal na oras. At nandun din po yan sa 1 Corinthians 6:20. So, we need to desire holiness. Marireignite yung fire ng Holy Spirit sa atin kung ang dinidesire natin yung holiness. When you become a Christian, ano dapat ang mangyari sa'yo? Yung faith po, yung pananampalataya, kailangan Ano pong pinoproduce ng pananampalataya? Yun yung pangalawa. Obedience. Pag nanampalataya ka, kailangan mag-produce ng obedience. Pagsunod, hindi lang holiness. Ang nanaisin mo, desire to be obedient sa Panginoon. Nasaan po yan? Nasa Romans 6:16. Ano pong sabi doon? Naghang yung cellphone ko. Bear with me. Babasahin ko sa Tagalog. Hindi ba ninyo nalalaman na kung kanino ninyo inihahandog ang inyong mga sarili bilang alipin, sa pagsunod, kayo'y mga alipin niya na inyong sinusunod maging sa kasalanan ninyo tungo sa kamatayan o ng pagsunod tungo sa pagiging matuwid. Kung sino daw yung sinusunod natin, nagiging alipin tayo. Now, nang tanggapin mo ang Panginoong Hesukristo bilang Lord and Savior, paulit-ulit kong sinasabi ito, pag sinabi mo siyang Lord, ano ka? Dapat maiintindihan mo. Pag tinawag mo siyang Panginoon, ano ka? Ano ka? Pag tinawag mo ang Panginoon si Jesus, isa kang servant, alipin ka. So, sino nang masusunod sa'yo? Ikaw ba o ang Panginoong Hesukristo? Yun po yung biggest question lagi. Sinong dapat masunod? Ikaw? Yung desire mo o ang Panginoong Hesukristo? Meron pa po yan sa 18, nasa 1 Peter 1:14 din po yan. Desiring obedience. Para mag-reignite yung fire ng banal na Espiritu sa ating mga buhay. Now, ano po yung pangatlo? In desiring the perfect will of God.
In desiring the perfect will of God. Nasaan po yan? Nasa verse 2. No? Ng Romans chapter 12. Ano po ba yung perfect will ng Panginoon sa atin? Sabi, huwag ninyong tularan ang sanlibutan ito. No? Sa English po, do not conform, ang ginamit dyan ni Pastor Pablo. Do not conform. No? And do not conform to this world, but be transformed by the renewing of your mind. Kailangan pala ma-renew yung ating mga isipan. Hindi na nananatili yung dati nating pag-iisip. Sad to say, maraming Kristiyano. Maraming Kristiyano, sabi Kristiyano sila. Pero hindi na transform yung pag-iisip. No? Okay lang yan. Kasi, mabiyaya naman ang Panginoon eh. Tama. Inuulit-ulit ko to mga kapatid. Mabiyaya ang Panginoon, pero wag mong kakalimutan. No? Siya ay a just God. He is a loving God. No? Mapagmahal ang Panginoon, tama. Pero holy rin siya. Ayaw niya ng kasalanan. So, desiring the perfect will of God. Ang gusto ng Panginoon, naka-align ka sa gusto niyang mangyari sa buhay mo. Huwag kang mapahamak. No? Napakasakit kung haharap ka sa Panginoon, tapos yung Matthew 7:20, 20-23 ang lumayo ka sa akin, di kita nakikilala, sasabihin ng Panginoon sa'yo. Mapagawa ng kasalanan. Lord, nagpagaling ako sa pangalan mo. Sabi ng mga doon. No? Nagpalayas ako ng mga demonyo. Pero anong sagot ng Panginoon? Napakasakit. Lumayo kayo sa akin. Mga mapagawa ng kasalanan. Yung po yung dapat nasa, yung will natin naka-align sa perfect will ng Panginoon. Nasa, sa 2, sabi rito, sa dulo. Upang mapatunayan ninyo, alin ang mabuti, siya at lubos na kalooban ng Panginoon. And be not conformed to the world, but be transformed by the renewing of your mind. Babaguhin mo yung pag-iisip, that you may prove that what is that God, good and acceptable and perfect will of God. Pag nag-share po ako ng gospel, ang huli kong binibigay na verse, 2 Corinthians 5:17. Ano po yun? If anyone is in Christ, he is a new creation. Ang sino man nakipag-isa kay Kristo, siya ay bago ng nilalang. Sa English, sabi, if anyone is Christ, he is a new creation. All things pass away. Behold, all things become new. Lahat daw ng bagay, yung luma mong pagkatao, pass na. At yung doon, behold, alam niyo yung Yud-He-Vah-He? Pangalan ng Diyos, YHWH. Yung H doon, behold. Behold. Ang meaning nung behold. Yud-He-Vah-He. Yung po yung ginamit, behold, all things pass away. Yung lumang pagkatao natin ay dapat nang mawala. Pero ito yung sinasabi ko, hindi magic ang pagiging Kristiyano. Hindi one click. May struggle tayo every day. Nakikipag-battle tayo sa mundong ito. No? Hindi po haya-haya ang pagiging Kristiyano, mga kapatid. Matthew 24. Ang manatiling wakas, ang manatiling tapat hanggang wakas siyang maliligtas. So kailangan maging tapat po tayo. No? In desiring, reignite the fire, in desiring the perfect will of God. Dapat yung lagi nating nasa isip. No? Ano ba yung will mo, Panginoon? Kasi ganun ang Panginoong Jesucristo eh. Not my will, but your will be done, ang sabi niya sa Ama. So marami tayong will sa buhay na ito. Sabi sa Proverbs, ano sabi sa Proverbs? I think 19. Ang sabi doon, there's many plans in a man's heart, but God's purpose will prevail. Maraming plano sa ating mga puso. Pero yung naisin ng Diyos, yung purpose niya sa ating buhay, siyang magpre-prevail. Kung tayo po ay magkakaroon ng desire
magkakaroon ng desire na hanapin yung kanyang perfect will sa ating mga buhay. At ang promise ng Panginoon ay napakaganda. Napakaganda ng promises ng Panginoon sa atin. No? Purihin ang Panginoon, no? Reignite the fire. Maaring nababurn out na ang bawat isa. Ang tagal na sa gawain. No? Routine na lang ang nangyayari. Reignite the fire. Magkaroon ka ng desire sa pagbabasa ng Bible, pag-aaral. Dumaan din po ako dyan sa mga bagay na yan nung hindi pa po ako pastor or baby Christian pa ako. Pinagdaanan ko lahat ng struggle, mga kapatid. Lahat ng kalokohang ginawa ko rin. Pero yung dinesire ko na, yung pag-aaral, to know God more. No? Yun po yung turning point sa buhay. Sa buhay ko especially. Yun yung turning point. Hindi pala ako nakakalugod sa Panginoon. No, ini-insist ko yung will ko. Ini-insist ko yung will ko. So, yun yung nakakatakot. Kasi yung will natin ang nasusunod. Hindi yung will ng Panginoon. Now, napaka-importante po nito. No? Reignite the fire of the Spirit. Sino po ang banal na Espiritu? Siya po yung comforter. John 14. Chapter 14, John chapter 15, John chapter 16. No? Siya yung comforter. Sino po ang kumikilo sa buhay ng bawat Kristiyano sa mga oras na ito? Di po ba ang banal na Espiritu? No? Siya ang kumikilo sa atin. Yung po yung trabaho ng banal na Espiritu. Umalis ang Panginoong Hesukristo, iniligtas tayo. Now, ang banal na Espiritu ang gumagabay sa atin. Sabi niya, aalis ako, pero hindi kayo maiiwang mag-isa. Ipapadala ko yung comforter, which is the Holy Spirit of God. Ano po yung pangalawa? Yan po yung pangalawa. Yung una po, reignite the fire of the Spirit. Nasa verse 1 po yan. 11. Now, yung pangalawa, renew the passion in serving the Lord. Nasa verse 11 po rin yan ng 12. No? Yun po yung dulo nun eh. Not slothful in business, fervent in spirit, serving the Lord. No? So anong kailangan ni-renew? Kanina yung espiritu, kailangan mag-reignite. Now, kailangan ma-renew yung passion natin in serving the Lord. Maaaring no? Sawa ka na sa pagsaserve sa Panginoon. Meron akong nakausap nung nakapabakasyon ako pastor sa Pilipinas. Magre-retire na daw siya. Tatakbo siyang barangay konsyal. Sabi ko, Pastor, yung pagkatawag ng Panginoon habang nabubuhay tayo. Habang nabubuhay tayo. Hindi yung nagpastor ka lang, temporary. No? Irrevocable po ang pagkatawag ng Panginoon. Maliban na lang, masakit yung sinabi ko. Kung natulak ka lang, hindi ka tinawag. Bakit? Ginagawang propesyon kasi yung pagpapastor. No? Yun po yung kalakaran. Ginagawang propesyon yung pagpapastor. That's why, magre-retard. Kasi kung hindi propesyon ang pagkatawag sa'yo, tinawag ka as a true servant of God, yung service mo, up to the last breath. Up to the last breath. Hindi lang. No? Hindi temporary. 20 years ako magpapastor. So, hindi ka tinawag, kapatid. Kung ganun yung mindset mo, naitulak ka lang. Pastor yung tatay eh. No? And second, ginawa mong profesyon yung pagpapastor. Now, bakit ganun yung pagsasalita ko? Huh? Kasi po, kami po rito, sabi ko sa Jeddah, hindi kami naitulak. No? Tinawag talaga kami, chosen. Bakit? No? Nagpapatuloy kami sa paglilingkod sa Panginoon, even walang pera.
Wala pong tumatanggap sa mga leader sa iglesyang ito ni isang halala, mga kapatid. No? Wala pong tumatanggap. Nagtratrabaho kami. Now, yung ibinibigay ng mga kapatiran, ibinibigay namin, ginagamit para sa iglesia. No? Renta pa lang dito, magkano na? No? 65,000 reals. Magkano yun sa Pilipinas? Doon po napupunta. No? So, naglilingkod kami dahil mahal namin ang Panginoon. Tinawag kami. No? Ang tumawag ay hindi basta-basta si Lord. So, kailangan mong maging tapat. No? Renew the passion in serving. Sa verse 3, sabi po, sapagkat sinasabi ko sa pamamagitan ng biyaya na ibinigay sa akin, na ang bawat isa sa inyo ay huwag mag-isip na kanyang sarili ng higit kaysa nararapat niyang isipin, kundi mag-isip ng may katinuan ayon sa sukat ng pananampalataya. Ano po yung number 1? No? Sabi po sa English dyan, by thinking soberly according as God hath dealt with every man the measure of faith. No? Yung sukat ng pananampalataya. No? Serving, Greek word, doleo. No? To be a slave, literary, figurative, involuntary or voluntary. Be in bondage. No? In service. Serve, in service. So, pinalaya ka ng Panginoon sa paggawa ng kasalanan, sa kamakasalanan mundo, no? Itinransfer ka niya para maging ano? Alipin niya sa paggawa ng nakakalugod sa kanya. Dapat yun yung nasa isip natin. Renew the passion in serving the Lord. Paano po yun? Renew the passion in humility. Yun po yung number 1. Renew the passion in humility. Maging magpakumbaba. Nasaan po yan? Nandun sa verse 3. No? Sabi, huwag mag-isip sa kanyang sarili ng higit kaysa nararapat niyang isipin. Yan po yung nakakalungkot na reality. Pag naging leader na, ang taas na ng tingin niya sa sarili niya, nawawala yung humbleness. Nagiging hambog. No? Dapat po lagi tayong humble, nananatili tayo sa humbleness. Humility. Last week, anong preaching? Anong preaching last week? Washing of the feet. Anong ginawa ng Panginoong Jesucristo? No? Humility. Acting as a servant. Biruin mo, walang gustong maghugas ng paa sa lahat ng kanyang mga apostol. So anong ginawa ng Panginoong Jesucristo? Kumuha ng towel, kumuha ng tubig, hinugasan yung kanilang mga paa. No? Anong explanation? No? Malinaw na sinasabi doon. Yung pagiging alipin na yun yung pinakamababang alipin, yung tagahugas ng paa. Sabi ni Peter, ayoko Lord, hindi mo ako hugasan ng paa. Anong sabi ng Panginoon? Kung hindi ko gagawin to, wala kang parte sa akin. So sabi ni Pedro, wag mo lang akong hugasan Lord, paliguan mo pa ako. Dapat ganun yung mindset natin. Wag mo lang akong hugasan Lord, paliguan mo pa ako. Pero ang sagot ng Panginoon, yung malinis na, hindi na kailangan linisin pa. Paa lang yung kailangan linisin. No? Reignite the passion in humility. 1 Peter 5:5, God resisted the proud and give it grace to the humble. Ayaw ng Diyos yung nagmamataas. Kailangan ganun lagi yung mindset natin. Renew the passion in serving the Lord in humility. Pangalawa, renew the passion in serving the Lord in unity with the saint.
Kailangan united ang body of Christ. No, ang church. Nasaan po yan? Nasa verse 5, 4 at 5. No, ano po sabi? Sapagkat kung paano sa isang katawan ay mayroon tayong maraming mga bahagi at ang mga bahagi ay hindi magkakatulad ng gawain, kaya tayo na marami ay iisang katawan kay Kristo at ang mga bahagi na sama-sama sa isa't isa. No? Sa English po, anong sabi? So we are being many, are one body in Christ, and everyone members one of another, having the gifts, differing according to the grace that is given to us, whether prophecy, let us prophecy according to the portion. No? Yung po dapat, sumobra ko. Sa 5 lang pala. No? Marami pong parte. Iba-iba yung ating role. No? Different role sa iglesia. Hindi lahat tinawag na pastor. No? Gift po yun. Nandito po eh. Sabi rito sa 6, having the gift, differing according to the grace that is given to us, whether prophecy, let us prophecy according to the portion of faith. No? Iba-iba yung pagkatawag. Kailangan united ang iglesia. So pag nananatili tayong united, ano sabi sa Psalms 133? Oh, how good it is when brethren dwell together in unity. Oh, how good it is when brethren dwell together in unity. Ganun dapat, nananatili tayo united with the saint, with the believer. No, hindi nagkakaroon ng pagkakahati-hati. Kasi yun yung sinasabi rito ng salita ng Diyos. Kaya tayo na marami ay iisang katawan kay Kristo. One body. Different services, pero one body. No? Iba-iba yung pagkatawag. May 5-fold ministry po na tinatawag, mga kapatid, ha? Apostles. Ano yung sumunod? Prophet, evangelist, teacher, pastors. No? Yung po yung Brad, pakipatay nga yung aircon dito. Giniginaw na ako eh. Ang reality po, meron akong lagnat kagabi. No? Uminom ng Panadol. Ayan, aram ni Sister Gayan. Nanghingi pa ako ng Panadol sa kanya kanina. Meron akong tissue. Naghanda na ako. Nahihilo po ako kanina bago pumunta rito. Wala pa rin po akong tulog. No? Ganon pong maglingkod sa Panginoon. Hindi mo iniisip yung sarili mo. No? Hindi ko prinopromote yung sarili ko. No? Ang Diyos ang magbibigay ng lakas sa'yo. Lord, di ka man bahala sa akin. Yun lagi ang ko eh. No? Your will be done. Ikaw yung bahala. Yun po yung mindset ko. So, kailangan, united tayo. No? United with the saints. Sa katawan ng Panginoon Hesukristo. Ano po yung pangatlo? Renew the passion in serving the Lord in the gifts of your calling. Sa yung pagkatawag. Sa yung pagkatawag. Iba-iba yung pagkatawag. Verse 6 to 8. Ano sabi? Tayo ay may mga kaloob na nagkakaiba ayon sa biyaya na ibinigay sa atin. Kung propesiya, ay gamitin ito ayon sa sukat ng pananampalataya. Gift of prophecy yun. Pangalawa, kung paglilingkod, ministering, sa paglilingkod, o ang nagtuturo ay sa pagtuturo. Ang nangangaral ay sa pangangaral. Ang nagbibigay ay magbigay ng may magandang loob. Ang namumuno ay may pagsisikap. Ang mahabagin ay may kagalakan. No? Welcome, kapatid, na Dave. Pasok lang. Si Sister Marimar pala, hindi ko nabate. Welcome. No? Ayun po, yung different calling sa atin ng Panginoon. So kung hindi mo kayang mag-preach,
Mamili ka na lang. Hingin mo sa Panginoon yun. No? Sa fivefold ministry po, ang hinihingi ko sa Panginoon ng mga panahong humihingi ako sa Panginoon. Sa fivefold ministry, sabi ko, makapagturo ako, Panginoon. Hindi po pagpapastor ang hinihingi ko. No? Makapagturo ako ng ayos. Biblikal. Hindi yung opinion ko. Yun po yung hinihingi ko lagi sa Panginoon. No? At ibinigay ng Panginoon yun. Bakit? Sabi ko, Holy Spirit. Ikaw yung nag-inspired sa Bible eh. Nasaan yun? 2 Timothy 3:16. No? All Scripture ay ano? God-breathed. Hininga ng Diyos. Ano daw? And profitable for doctrine, teaching, reproofing, no? In righteousness. Now, sabi ko sa Banal na Espiritu ko yung author ng Bible. So, ikaw rin yung magpaliwanag sa akin pagdating sa yung banal na salita. No, wag yung sarili kong opinion. Wag yung sarili kong opinion. Kung ano yung nakasulat sa Bible, yun yung gusto kong ipahayag. That's why, madalas kong sinasabi ito sa mga kapatid, no? Pag yung preaching, expository ang gawa ko. Bakit? Hindi ako lumalabas sa text. Nandyan lang lahat eh. No? Main text natin, ano? 12:11. So, ang inaaral natin from verse 1 hanggang sa verse 21. Nandun lahat. Hindi mo na kailangan mag-jump. Kukuha ka na lang ng supporting verse. Let the Bible interpret itself. No? Hindi kailangan ng opinion ko, hindi kailangan ng opinion ng bawat isa. Bayaan mo ang Biblia na magpaliwanag sa nais niyang ipaliwanag sa atin. Now, gift of your calling. Sabi sa huli, 8. Ang mga ngaral ay sa pag-aaral. No? Ang mga ngaral ay sa pangangaral. Ito po yung ang nagbibigay, magbigay ng may kagandahang loob. So, hindi mo kayang mangaral? Hindi mo kayang mag-prophecy? No? Hindi mo kaya yung iba pa na tawag? Pwede ka sa pagbibigay. Kagandahang loob. No? Bakit? No? Bakit? Kailangan. No? Ano sabi sa 1 Corinthians, 2 Corinthians 9:7? Ang dapat isa'y dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob, hindi napipilitan lamang. Sapagkat iniibig ng Diyos ang kusang nagkakaloob. No? Kung yun yung calling mo, gawin mo. Sabi ng Apostol Pablo. Now, ulitin ko, hindi ka may nagkakapera sa inyo. Ayun po yung natin, financial report ng iglesia, nandyan lahat yan. Nakasulat. Even yung gasolina, ibinabalik po yan. Namasahe ka papunta rito, nagtaxi ka, ibabalik po ng iglesia. So, ang ina-apply po namin ay yung in-apply ng mga unang Kristiyano sa Acts. No? Ibinibigay sa mga paanan ng mga apostol, hinahati-hati sa pangangailangan ng lahat. At sa kanila ay walang nagkukulang, walang naghihikahos. So kung ano yung pagkatawag sa'yo, gawin mo. Huwag kang manawa sa paggawa ng mabuti. No? Ang kailangan lang, naisin mo na ma-renew. Ma-renew yung passion sa pagseserve sa Panginoon. Kasi ang iba akala, ang service lang sa Panginoon, yung tutugtog dito sa harap, tatayo. Magpapakanta. Mag-pre-preach. Madami pong service na kaya mong gawin sa Panginoon. So, ikaw lang ang mag-desire. Hingin mo sa Panginoon yung desire mo. Kung ano ba yung gusto mong maging paglilingkod sa Kanya. Maliwanag po, mga kapatid. Yun po yung pangalawa. Renew the passion. Renew the passion in serving the Lord. So, ano po yung pangatlo? Ayan po yung pangatlo. No? Serve with the purpose, growing, going, and glowing. Magkaka-rhyme, no? No? Serve with the purpose. Ano yung number 1? Growing. Pangyari, Brad Jay? Growing. Paano ka lalago?
growing in love with the saint. Can I have a amen sa mga salitang yun? Kailangan minamahal mo yung kapatid. Sabi ng Panginoon, ibigin mo yung hindi ka ibig-ibig. Mahirap. Pero, commandments yun eh. No? Yung kapatid pa kaya sa pananampalataya, hindi mo kayang ibigin, may problema sa'yo. Pag ganun yung mindset mo, kapatid. No? Kapatid mo na sa pananampalataya, hindi mo pa maibig. So, kailangan, serve with the purpose. In growing. Sinong, para lumago ka? Tayong lahat ay espesyal sa mata ng Panginoon. So, yung supporting rules natin, gamitin natin. Gawin natin yung ating makakaya. Bakit kanino? Bakit? Because the ultimate goals is to give God the glory. Amen po ba doon? Yun yung ultimate goal natin, mga kapatid. Bigyan ng kapurihan ang Diyos. Hindi kailangan na bigyan mo ng kapurihan yung leader mo. Ang Diyos lagi. So, naintindihan mga kapatid, naway nalinawan ang pag-iisip ng bawat isa. Salamat po at inaanyayahan kong tumayo ang bawat isa sa ating pong pagwawakas. Worship team, kakanta mo yung revival. Bago po tayo manalangin, umawit muna tayo. No?
want more. 'Cause we want more. 'Cause we want more. 'Cause we want more. Holy Spirit. Siya nga po, banal na Espiritu. We want more of you. So that makalakad kami, Panginoon, sa iyong katwiran, sa iyong will. Reignite, Father God. Reignite the Holy Spirit upon the heart, the mind of your people. Renew, Panginoon, yung passion ng bawat isa to serve you. Paglingkuran ka nang hindi po nag-aalinlangan at patuloy, Panginoon, na makapag-serve kami unang-una sa mga kapatid sa pananampalataya, maging sa mga hindi mananampalataya, Father God. Mahalin namin sila gaya ng pagmamahal namin sa aming mga sarili. Yun po yung pangalawang utos na ibinibigay mo sa iyong mga anak. Father God, nandito ang iyong church. Right at this very moment, humihingi ng iyong kalakasan, ng iyong pag-ibig, na patuloy mong ina-apply, Panginoon. Hindi kami mga perpekto, Father God. Nagkakasala pa rin kami. Ngunit nandito kami, nagpapakumbaba, humbling ourselves sa harapan mo, Panginoon. Ikaw ang maluwalhati, ikaw ang mataas, ikaw ang patuloy na mapapurihan sa aming mga buhay. Wala kaming magagawa kung wala ka. Patuloy po, Panginoon. Maraming salamat for the 26 years na ibinigay mo ang iyong gabay, pag-iingat, protection sa iglesia ito. Na ipinakita mo yung pagmamahal, yung iyong biyaya, yung grace, Panginoon, irresistible grace, Father God, na inihahayag mo sa amin. Salamat po. At patuloy ka namin pupurihin, dadakilain. And we're asking for another 26 years, Panginoon, ang iyong iglesia. Ikaw ang gagabay, ikaw ang mangunguna, at ikaw lamang ang aming luluwalhatiin sa araw-araw ng aming mga buhay. Marami pong salamat sa iyong kapurihan, Panginoon, at sa susunod pa po naming gawain, ikaw ang patuloy na mataas sa aming mga buhay. In Jesus' name we pray. Amen.